Alright mga kapatid, Commodore J. Tariela ng PCG nagsalita na kaugnay nga sa 3 beses na pagpapaputok ng China ng flares ng kanilang hukbo dito sa eroplano ng BFAR dito sa South China Sea mga kapatid. So pakinggan natin to, samahan ninyo ako mga kapatid, bigyan natin ng reaction video. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Welcome ulit sa ating panibagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. At tulad nga ng sinabi ko kanina mga tol, eto panonoorin natin ang pahayag ni Commodore J. Tariela ng PCG. Ito'y may kaugnayan nga doon sa 3 beses na pagpapakawala ng puwersa ng China ng mga flares sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa South China Sea. Mga tol, tayo ay manonood, bibigyan natin ng reaksyon, pag-aanalisa, opinion, komentaryo. Pwede kayong sumama sa akin, magbigay din kayo ng komentaryo ninyo sa ibaba mga tol. So bago natin ito simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mula ito ata sa DZMM ulit Pero nakalagay dito Prime Media, Arangkada Balita mga tol. Samahan ninyo ako. Sir Jay, una-una, may tutuwing bang military warning or intimidation yung pagpapakawala ng flares ng China sa ating eroplano? Well, una sa lahat, this is not the first time na na-experience natin itong paggamit ng flares ng Chinese government para palayuin ang ating aircraft na nagsasagawa ng isang routine and legitimate MDA flight sa Kalayaan Island Group. Oo, maraming beses na nilang ginawa yan Basta mga tol, ang mahalaga rito safe yung ating mga crew. Walang napahamak at naipagpatuloy pa rin yung mission natin ng payapa. Kung maalala nyo, last year when we also did the same MDA flight sa paligid ng Samora Reef or ng Subi Reef, ang Chinese government also directed flares para lumayo tayo. But despite of all this, ang ating pong Coast Guard together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay patuloy pa rin magsasagawa ng ating mga MDA flight sa kabuuan ng West Philippine Sea despite of all this intimidation and harassment na ginagawa ng China. Alam po nga natin na this is not the first time, pero just to refresh ang ating mga kababayan, gaano po ba kalaki ang banta nitong pagpapaputok ng flare ng China sa eroplano ng BFAR? Maaari po ba itong magresulta ng aksidente or baka pag-crash ng plane or worst case, accidental armed confrontation? Ito magandang tanong to kasi marami din tayo mga kababayan na nag-iisip, ano ba yan, flares lang naman yun, di naman missile yun. Bakit masyado naman grabe mag-react yung mga PCG o yung BFAR? Kasi mga tol, meron tayo mga pro-China rito sa Pilipinas, tandaan natin yan Sinasabi nila, di naman kayo pinapatamaan Doon nga lang sa pagwa-water cannon, di ba? Meron nga nagtatanggol sa China buti nga water cannon lang Diba? Meron mga nagtatanggol mga tol, sinasabi, buti nga water cannon lang. Anong buti nga water cannon lang? Unang-una kahit water cannon, wala silang karapatan magpasaboy nun sa atin kasi wala naman sila sa teritoryo nila Diba? Nandirito sila mga tol sa loob ng EEZ natin. Anong karapatan nila para ipagtabuyan tayo? Sinasabi pa nila, buti nga water cannon lang. Ito malamang sasabihin nila, buti nga flares lang Diba? Well, definitely, kung ang flares na ito ay aabot sa aircraft natin, definitely it will affect yung operational capability ng aircraft. Maaaring tumama ito sa propeller or ikalito ng piloto. There are different negative implications sa mangyayari kapag tinamaan tayo ng flare. But all of the flares na ni-launch ng Chinese government ay umabot lamang sa layo na 0.4 nautical miles, and we have a distance of somewhere 0.83 nautical miles. So medyo may kalayuan din naman mga tol. Nasa pa rin naman yon. Kahit paano nasa safe distance pa rin naman yon sa eroplano at piloto natin mga tol. Kayang-kaya niyang i-maneuver yon at para mas lumayo siya. So hindi siya ganun ka-significant yung inabot ng layo ng flare. Okay. Pero Commodore J, yung ginagawa po ba ng BFAR, routine nag-survey, nag-inspect, ano ho bang ginagawa nila? Well, ang tawag natin dito is maritime domain awareness. We are actually ensuring yung kaligtasan ng ating mga mangisdang Pilipino. We monitor the presence of the Filipino fishing boats. At the same time, monitor din natin ang mga illegal mga poachers na nangingisda illegally sa ating karagatan sa West Philippine Sea. And lastly, of course, we also want to document and monitor itong mga ginagawa ng Chinese government sa kanilang illegally reclaimed and currently occupied na mga isla dito sa West Philippine Sea
kasama na nga itong Subi Reef and of course Tapanganiban Reef. So lahat ng bansa mga tol nagsasagawa ng ganyan, maritime domain awareness. So dahil nga napakalawak ng West Philippine Sea, 'di ba? Hindi natin basta-basta na monitor diyan yung mga illegal fishing boat, yung mga gumagamit ng cyanide kung meron man, kung meron mang naglalagay diyan ng mga boya pa o ng mga kung ano-ano pa mga inilalagay. So sa pamamagitan ng eroplano mga tol, monitor natin yan, nakikita natin kung ilang mga barko ng China ang nandiyan, kung meron bang mga Filipino fishermen na nangingisda at hinaharas, nalalaman natin yon sa pamamagitan nitong mga ginagawa nating maritime domain awareness. Actually mga tol, ito'y hindi labag sa batas. Dahil unang-una, ayon sa international law, ayon dito sa UN Convention on the Law of the Sea, which is pumirma ang China, paulit-ulit natin yung sinasabi sa mga reaction natin. Kasama doon mga tol yung pagrespeto 'di ba? Kasama doon sa pagrespeto yung exclusive economic zone ng kapitbahay mo. Hindi na sa iyo 'yan, wag ka na diyan, may sarili ka. Kumbaga, meron ka ng sariling bakuran Bakit pinapakialaman mo pa yung bakuran ng kapitbahay mo? Yun ang problema kasi sa kanila. Ang gusto nila, kanila yung buo. Kumbaga parang pumunta ka sa isang subdivision, bumili ka ng isang property, tapos gusto mo sa'yo na lahat yun. Ganun sila katindi mga tol. Pinapakialaman nila pati hindi na kanila. And yung mga namataan po na may Chinese hospital ship, dalawang Chinese Coast Guard vessel, may 29 na militia boat. Ito po ba ay matagal nang nandyan? O yan kita. May nakita pang mga ganyan sa pamamagitan ng maritime domain awareness. Nakikita yung mga ganyan. Actually, Ma'am Nia, ang Subi Reef or yung Zamora Reef, that works as a logistical hub ng Chinese Maritime Forces. No? So every time na nagpatrolya illegally itong mga Chinese Coast Guard vessels or Chinese Maritime Militia in different places from South China Sea, eventually it goes back to Subi Reef or in Mischief Reef para mag-refuel, kumuha ng supply sa kanilang mga personnel. Doon sila nang gagaling, doon sa Subi Reef na yun. So, ang mga barko na to, once in a while, it leaves the area and then it operates illegally in different parts of the entire South China. Pero talagang dyan sila, parang dyan yung hub ng mga ito. Yes, etong mga illegally reclaimed islands ng Chinese government. Naging hub tuloy. Atin pa rin naman. Atin pa rin. Pala. Atin pa rin, kaso kontrolado nila sa madaling salita. Pero Halimbawa, mga tol, dito sa may Scarborough Shoal. Hindi yung mismong Scarborough Shoal, yung katubigan sa paligid ng Scarborough Shoal. Atin pa rin yun, mga tol. Yung mismong Scarborough Shoal, walang nagmamay-ari nun. Hindi sa kanila, hindi sa atin, hindi sa ibang bansa. Traditional fishing ground yun na maraming bansa. Pero, sad to say, kinamkam na nila mga tol at sila na lang ang pwedeng makapangisda doon. Ganun sila kadamot. naging hub na nila yung atin. Oo nga. Yes. Ngayon, gusto nilang tayuan pa ng panibagong isla ulit. Especially yung mga illegally reclaimed islands na yan. Yung Zamora Reef, and of course, Panganiban Reef, Ma'am Ninya. And Commander Jane, curious lang ako. Pag tayo, nakikita nila tayo, tinataboy tayo, wina-water cannon. Pero pa tayo ba, anong ginagawa natin? Parang never pa yata natanong din. Pag tayo naman, nakita natin yung Coast Guard ship or yung mga militia ships, pinapalis di ba natin? Or hinahayaan na lang natin? Paano challenge? Pinapalis natin. We challenge them through radio. And we document itong presensya nila. And we make a formal report sa NTFWPS. And since the National Task Force is an interagency task force, we ask concerned government agencies like DFA, DOJ, or whatever government agency ang gumawa ng aksyon on our part, no? Whether it's in the form of diplomatic protest. Regarding naman, Sir Jack, dun sa question mo as to ang Coast Guard ba mag-water cannon din eventually, no? And these are the questions na valid at makikita naman natin sa mga social media comments, no? Oh, yun lang laging tanong. Ako nga, tanong ko rin yun eh. Ang sagot natin dyan, Sir Jack, is we go back to the strategic value kung gagawin natin yan, no? Una sa lahat, if we're going to look at it, never it happened na ang bangko natin ay mas malaki sa China. It's always been the 44-meter vessel or at some point, 97-meter. Kung sakaling magbabatuman tayo ng water cannon, I don't think na it will put us on a better advantage. No? Secondly, we don't want China to have another reason to justify their escalated response. No? Alam natin na ang China, kapag may ginawa ka, i-amplify nila yun at their own advantage. Sasabihin nilang, ang Pilipinas nga ng water cannon sa amin. Eh. So,
we have a valid reason to elevate the response. Tama. Okay, so mayan, malinaw na malinaw mga kapatid yung sinasabi rito ni Commodore J. Tariela kung bakit hindi tayo gumagamit ng water cannon towards sa mga barko ng China. Unang-una, mas malaki yung mga barko nila kesa sa atin, so hindi natin advantages yun. Diba? Kumbaga parang sinusuntok mo yung taong mas malaki sa'yo, isang umbagan lang sa'yo nun, talagang tulog ka. Pagkatapos mga kapatid, isa pa, diba, kilala naman natin ng China mga tol. Diba? Umiiwas na nga tayo pero ang sinasabi nila lumalapit tayo sa kanila. Ngayon, pag winater cannon natin sila, isang binibigyan natin sila ng rason, binibigyan natin sila ng dahilan para mas lalo silang maging agresibo kasi madali lang sa kanilang baliktarin yun eh. Sasabihin nila tayo nanguna, tayo ng water cannon. So yung isa, water cannon, pwede pang sundan ng pangalawa, talagang kukuyugin tayo sa madaling salita. Kulata ang mangyayari dun sa barko natin mga tol. Makukulata talaga tayo kasi kung pag-uusapan lang natin bilang ng barko di ba? Barko natin, barko nila, magpadala tayo ng 5 barko kung kaya natin, magpapadala sila ng 20 barko kasi kayang-kaya nila mga kapatid. Bukod dun sa mga Coast Guard nila, napakarami nilang gray ship dun o warship dun. Dagdag mo pa yung kanilang mga militia vessels, talagang kulata tayo. Kulata talaga tayo mga tol. Alam niyo ibig sabihin nun? Ha? Yung tipong nagamon ka ng away sa nagamon ka ng away sa isang kupunan, isang grupo, gulpi sarado ka talaga dun. So ito ang dahilan kung bakit we choose to be on the moral high ground and to deal with them professionally. Alright mga kapatid, eto, putulin natin to. Pwede nyo panoorin yung buong video mula rito sa PRTV Prime Media Philippines. So eto yung pahayag ni Commodore J. Tariela doon nga sa pagpapakawala ng puwersa ng China ng 3 flares. At the same time, sinagot niya rin dito yung katanungan kung bakit hindi tayo gumagante ng water cannon, which is valid reason yun mga tol. Kung ikukumpara natin kung ano yung meron tayo sa meron sila, hindi talaga tayo pwedeng umasta ng malakas. Ang kailangan nating gawin, ipaglaban lang yung ating karapatan, ipaglaban yung ating soberanya, pero hindi tayo aabot doon sa part na yun kasi talagang para tayong nun mga tol para tayong nakikipagbanggaan sa tangke tas gamit mo motorsiklo. Tricycle mga tol, tas babanggain mo tangke. Anyway, hanggang dito na lamang mga kapatid. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood. Ano ang inyong masasabi? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.